Nandito sa akin ngayon ang pinakamainit na smartphone na available ngayong 2022. Ayan, umaapoy pa. Eto guys, si Infinix Hot 11 2022. O, diba? Hot na hot, pangalan pa lang. Sana all. Now, alam naman natin ang Hot ay isa talaga sa mga pinakasulit na mga series na available sa smartphone market. And alam na din natin na si Infinix talaga ang isa sa mga brands na nagpro-produce talaga ng napakasulit at napakalupit na specs sa murang halaga. That is why today pag-uusapan natin ang photo kung worth it nga ba talaga siya sa kanyang price na 5,000 pesos and kung marirecommend ko ba siya para sa mga gamers, pwede ka naman sa mga mahilig mag-picture-picture. Titingnan natin ang photo guys kung para saan nga ba talaga siya. Pang gaming ba or pang camera? Sasabihin ko sa inyo yan ngayon. Kaya naman huwag na nating patagalin pa at simulan natin in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTeen TV. So before tayo mag-proceed sa pag-unbox dito sa phone na to, we just want you to know na meron kaming upcoming na 100,000 subscribers phone giveaway. So, you know, sayang naman kung hindi kayo makaka-join. That is why subscribe na and also watch our videos. Now, puntahan naman natin ang box ng Infinix Hot 11 2022. So kapag kinumpara natin ito sa Infinix Hot 12 Play, magkatulad lang talaga sila. Except sa pangalan, syempre. And also guys, makikita naman natin dito sa itaas ang kanyang 4GB of RAM with 64GB of storage. So 464 na naman tayo dito sa isang 5,000 pesos na phone. So diba? Napakasulit. So dito naman sa kanyang likod, may nakalagay ng mga specs. Katulad na lamang ng kanyang Unisoc na processor, 13MP na camera, and side-mounted fingerprint na daw siya. So ayun, 5,000 pesos. Wow. Ha! Hindi na talaga ako makapaghintay guys, kaya naman buksan naman natin, di pa? Ayun! Sarap pa din ah. Ang bubungad sa atin dito, una is ang kanyang mismong smartphone. So dito sa kanyang harapan, nakalagay ang kanyang mga main specs. Ayan, paulit-ulit na tayo dito. At kung makikita naman ninyo ang kanyang likuran, sheesh, napakaganda. Customer service card, ayan. At kapag ipupull naman natin to, uy, may sumama. Just do it! Nandito ang kanyang welcome to join X Club. So kung wala kang ganito guys, hindi ka daw welcome. No! Pagkatapos naman yan, nandito sa may plastic, ang kanyang gel case. Ayan. So meron tayong gel case dito. And also, syempre, ang kanyang manual at iba pang mga paperworks. And dito naman sa ilalim nakalagay ang kanyang SIM ejector pin. Pagkatapos naman yan, nandito ang kanyang USB Type-C cable. Ayan, Type-C na siya. Okay na okay. And lastly, syempre, eto guys, ang kaniyang charger. Ayan, maliit lang. So, it says here na meron tayong 10 watts na charger. So, ayun lang. Dapat 18 watts na to. Sayang. 2022 na. Pero you know, meron talagang mga inflation. Meron talagang pagmahal ng mga gamit. So, let's try to understand this one. So, ito nga guys, si Infinix Hot 11 2022 sa kulay na black. So, meron ka pang ibang options actually, which is ang green and gold. So, para sa akin, ito talaga ang pinaka-premium na color na available. Kung makikita ninyo, para talaga siyang glass tingnan. Dahil nga dito sa kanyang likod, meron tayong glossy and reflective finish. So, unang tingin talaga dito sa phone to, aakalain mo na around 20,000 pesos ang kanyang price, guys. Dahil nga, napaka-premium. Ayan, di ba? Napaka-classy and elegant talaga ng kanyang dating. Pero, the moment na hinawakan mo na ang phone na to, aroy, napakasakit. Napakahirap linisin dahil nga napaka-attractive nito sa fingerprint and smudges. I don't know kung makikita ninyo ngayon guys, pero papakita ko sa inyo na napakadumi talaga ng phone ito kapag hinahawakan mo siya palagi tapos wala siyang case. So yun talaga ang big downside kapag meron kang glossy and reflective finish na back. Pero para sa guys, overall okay lang naman siya dahil nga meron siyang free na case. And also, kung makikita naman natin dito sa kanyang camera module, ibang-iba talaga siya sa mga current release ng mga Infinix smartphone at this price point. Kung makikita nyo guys, ito ang usually na camera module ng isang Infinix smartphone sa halagang 5,000 pesos. Parang nagpaparamihan ng camera, yung mga ganon, parang yung ganong effect. Pero ito guys, naging minimalist ang kanyang design dito sa kanyang camera module. And nagustuhan ko talaga yun dahil nga ayaw ko talaga yung mga pabilog-bilog na parang fake nila as camera. Parang camera tingnan pero hindi pala. And also, nandito rin ang kanyang flash. Isa lang ang kanyang flash ah. Hindi katulad ng mga usually again na Infinix, di ba? Ang dami. Meron tayong quad LED flash dito. And
Wala na, naging loner na siya guys. Ayan, wala na, parang wala na siyang buhay. Hindi, wala na. Finish na. Ewan ko kung makakakita to ng maayos dito gamit ang flash na to. Pero yun na nga guys, nag-downgrade ang kanyang LED flash, naging loner na, isa na lang. So pag-usapan mo natin ang kanyang mga sides. So dito guys, kakaiba talaga ang grip ng phone to dahil nga para siyang pinagsama na curve and flat na sides. Curve po yung parang ganito niya, yung likod niya. Pero ang kanyang side talaga is flat. Para sa akin, okay lang naman siya. Medyo nakaka-bulky dahil nga kapag kinerve mo yung dito sa likod, dapat curve din yung sides para hindi siya masyadong bulky tingnan. Yun na nga para sa akin, medyo kakaiba talaga yung feeling kapag hinahawakan ko ang phone to. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang mga sides guys, dito sa ilalim makikita natin una ang kanyang microphone, Type-C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay ang kanyang power button / fingerprint scanner and ang kanyang volume rockers. Dito naman sa left side nakalagay ang kanyang SIM card tray na nagso-support ng 2 SIM card at isang micro SD card. So expandable po ang phone na to. And dito naman sa taas nakalagay ang kanyang 3.5mm port. So usually hindi naman talaga to nakalagay sa top. So para sa akin guys, mas preferred ko yung nasa baba. Pero yun na nga, depende na yun sa inyo. Ngayon, para malaman naman ninyo kung gaano kaganda ang speaker ng phone na to, pakinggan nyo to. You look so beautiful, even with that same smile. Your traits so good, so hard to find. Unique as what they say in life. Ngayon, pag-usapan naman natin ang display ng phone na to. So, eto nga pala guys ay merong 6.7-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 550 nits of peak brightness. So, napakaganda talaga ng display ng phone to guys for its price since meron na siyang punch hole display and kung makita naman ninyo, napakaliit lang talaga ng mga bezels. Now, for me, kapag ginagamit ko ang phone to guys, para sa akin, medyo kinukulang siya pagdating sa brightness. But siguro, pagdating sa inyo, okay lang. Pero para sa akin, gusto talaga ng bright na display, medyo kulang siya. Lalong-lalo na kapag plano mong gamitin ang phone to sa outdoor, medyo mahihirapan ka talaga guys, especially under the sun. Kasi hindi talaga ganon ka-bright ang kanyang display. Pero bawing-bawi naman siya pagdating sa kanyang resolution. Since meron na siyang Full HD Plus o di naman 1080p na resolution. So napaka-sharp talaga nating makukuha ng mga videos, movies, and kung ano pa na pwede nyong panoorin. Hindi ka naman mag-social media or yung mga usually na ginagawa natin. Para sa akin guys, okay na okay talaga pagdating dito sa display ng phone to. Pero guys, hindi katulad ng mga ibang Infinix na na-release sa 5,000 pesos. Wala siyang 90 Hz refresh rate. Eto guys, saktuhan lang siya para sa akin. Kapag nag-scroll ka ng mabilis, medyo malilito siya. Pero yun na nga, 1080p naman siya. And overall, hindi na talaga ako makaka-expect or makakasabi pa ng any negative things about this phone. Dahil nga, 5,000 pesos lang siya. Tapos meron ng punch hole display. So okay na talaga yon para sa akin. Now, pagdating naman sa performance ng phone ito guys, eto nga pala ay nag-run na ng Android 11 with XOS version 10. Sa kanyang loob naman, makikita natin ang kanyang processor na Unisoc T610 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G52 MP2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, overall guys, halos magkaparasan talaga sila ng processor ng Infinix Hot 12 Play. Which is para sa akin, nag-enjoy naman ako sa paglalaro ng mga games dito sa phone to. But, before that, tinest ko siya sa Antutu benchmark at nakakuha siya ng 192,941. Okay naman siya dahil nga almost 200,000 na. Pero yun na guys, hindi pa rin ako na-impress sa mga Antutu benchmark. Kaya naman, naglaro ako ng iba't ibang games dito. Katulad na lamang ng Mobile Legends and Call of Duty. So, eto talaga guys, ang pang-test ng ating mga smartphone, ano? So, dito guys, Mobile Legends, meron na siyang up to high graphics with high refresh rate. Now, in that settings guys, medyo magkakaroon tayo ng mga lags and frame drops paminsan-minsan. Pero I recommend you na babaan natin ng onte yung ating settings dito para mas smooth and mas playable talaga ang Mobile Legends dito sa phone na to. Overall, nag-enjoy naman ako dito sa Mobile Legends dahil nga for the price of 5,000 pesos, bihirang-bihira ka lang makakita ng isang brand new na phone na pang gaming talaga, lalong-lalo dito sa Mobile Legends and Call of Duty. That is why for the price, I can recommend this phone para pang Mobile Legends. Now, proceed naman tayo dito sa Call of Duty. So, dito sa Call of Duty guys, meron tayong medium graphics with high frame rate. Saktuhan lang para sa akin. Medyo nagkakaroon ng lag and frame drops pero paminsan-minsan lang din. Parang sa Mobile Legends lang guys. Kaya naman kung ikaw ay nagpaplano
plano na maglaro talaga ng Call of Duty na parang gusto mo talaga maging pro player, well, hindi ko to masyadong marirecommend guys dahil nga saktuhan na talaga ang kanyang processor for its price. Ang masabi ko lang is that mag-save pa kayo ng onte para ma-afford nyo yung Infinix Note 12. So ayun, mas maganda talaga yon pang gaming. Pero yun na nga guys, for the performance of this phone, kapag ikaw ay multitask or gagamitin mo lang sa online class, kung meron pa kayong online class, walang problema yan guys, hindi na maglo-loading ang phone na to. Mabilis na siya and saktong-sakto na siya for daily use. Napag-usapan naman natin ang kanyang baterya. So, eto nga pala guys, ay merong 5,000 mAh battery. So, ayun, malaki na yun, parang akin. Ay, para sa akin. Are you stupid or something? Also, meron siyang kasama na maliit na charger. Parang sa'yo yan. Joke lang syempre, baka mag-unsubscribe. Gago! So, based on my test guys, aabot lamang siya ng up to 8 hours pagdating sa continuous gaming. Pero kapag usual or casual use lang naman, well, aabot ka talaga ng isang araw dito guys. So, sa gabi ka na mag-charge. Ngayon, speaking of charging, medyo matagal talaga ang pag-charge dito guys. Dahil nga umabot ako ng 2 hours and 40 minutes sa pag-charge dito sa phone to from 0 to 100. Medyo matagal talaga siya. So, para sa akin, kapag ikaw ay nagmamadali palagi sa morning, well, i-charge na lang siya sa gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinaka-importante talaga para sa akin guys, which is ang camera. So, pagdating dito guys, meron siyang 13MP main camera and 2MP na depth sensor. Meron tayong 8MP na selfie camera. Now, ako guys, nag-expect talaga ako na maganda ang kanyang kuha since maganda ang pagkakadesign ng kanyang camera module. So, masasabi mo talaga na para siyang camera phone, di ba? Kung makikita niyo, saktuhan lang yung mga nakuha kong photos with this phone. Madalas nakakakuha tayo ng mga blurred na photos dito sa phone na to dahil nga yung kanyang focusing guys ang medyo problema. So medyo mabagal pala yung kanyang pagpo-focus or ang kanyang autofocus na nakalagay dito sa kanyang camera. So ayun guys ang medyo downside with this phone dahil nga minsan kapag mauga yung ating mga kamay, palaging gumagalaw, blurred talaga palagi yung makukuha yung photos dito sa phone na to guys. Pero overall for me guys, acceptable pa rin naman ang quality na binibigay ng mga pictures na kinuha ko with this phone. Lalo na kapag gusto mong mag-picture sa mga, nature, or sa mga keyboard ninyo, or sa mga gamit ninyo, pang buy and sell, well, okay pa rin naman gamitin ang phone to pang picture sa mga ganon. Now, sa selfie camera naman of this phone, guys, medyo mababa talaga ang kanyang quality para sa akin lang. Pero I'm pretty sure na marami sa inyo dito ang okay pa rin to para sa inyo dahil nga ang galing kayo sa mas worse pa dito. Pero para sa akin, guys, saktuhan lang siya for its price. Marami pang mga smartphone actually ang mas pangit pa dito sa result ng phone ito. Napakaganda na nito actually. Pero nakakalimutan ko talaga yan dahil nga meron ako mga phones dito na medyo mamahalin. So parang hindi ko talaga na-fix yung expectation ko pagdating dito sa kanyang selfie camera. Ngayon guys, pagdating naman sa video quality ng phone ito, ito ay aabot ng 1080p at 30fps using the back camera and front camera. So 1080p na silang dalawa. So ngayon guys, of course, try naman natin. So, eto na nga guys, ang video quality using the Infinix Hot 11 2022 in the back camera and 1080p at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So, ngayon, try naman natin ang kanyang selfie camera. So, eto naman guys, ang selfie camera ng Infinix Hot 11 2022. Cute pa rin ba? Comment down below. Now, overall, for the video quality of this phone, guys, okay lang naman siya. Saktong-sakto lang talaga siya for its price. Yung kanyang color reproduction, yung kanyang contrast, saktong-sakto lang talaga siya for its price. Hindi naman talaga to mind-blowing or something like that. Para sa akin, marami sa inyo, guys, ang makokontento na talaga sa video quality na napro-provide ng phone ito. Recommended ko ba ang phone ito para sa iyo ngayong 2022? Well, definitely for its price guys na 5,799. Saktong-sakto na talaga siya. Worth it or sulit na talaga siya for its price. And nag-sale pa sila actually nung August 30. 4,999 na lang siya. So, yun yung price nung nabili ko ang Infinix Hot 11 2022. So, sulit na talaga siya sa 5,000 pesos na price. Pero guys, meron silang mga features actually na nandito sa Infinix Hot 12 Play na halos magkaparas na sila ng price. That is why, kung ikaw, pangit ng tono ko That is why, kung gusto mong ikumpara ko ang dalawang to, kung sino nga ba talaga ang the best 5,000 pesos ang smartphone, will definitely
comment down below. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nagustuhan nyo ang video na to. Please like this video if you want to. Madaling-madali lang yan. And also, eto ang hindi masyadong madali pero worth it. Eto guys, ang pagsasubscribe dito sa aming channel. So subscribe lang kayo and also hit that notification bell dahil nga meron tayong upcoming na 100,000 subscribers phone giveaway. It depends. Pwedeng mga ganito, o di naman mga ganito, o di kaya naman nandito. So, medyo marami talaga tayong available na smartphone, guys. Comment down below kung anong gusto nyong ipamimigay natin sa 100,000 subscribers. So, that's pretty much it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye. Thank you.